Nagpapadagos na ang mga preparasyon kan mga eskwelahan para sa school year 2024 to 2025. Ngunya na hapon, kumustahon ta live kay Attorney Salvador Pelingon ang tagapagtaram kan DepEd Camarines Sur. Patungkol sa estado kan pag-andam kan ahensya sa pagbalik eskwela. Diyos marhay na hapon po, Attorney Bonds. Mabalos, asin marhay na hapon, Miss Kate. Yes, Attorney, 26 days na sana po antes ang karalasehan. Ano po ang mga aasikasuhon pa? Asin kay puhan pag-andaman kan DepEd Camarines Sur, siring man kan mga eskwelahan. Sa presente tabi, Miss Kate, ang DepEd Camarines Sur, bising-bising yan sa mga pinagsasagibong National Learning Camp sa manlain-lain na elementary as in secondary public schools. Tapos po ngunyan, roll out kang matatag curriculum. Dakulun po kita ngunyan na pinagsasagibong mga trainings and seminars manunungod po sa matatag curriculum na kung saan kaipuhan tang i-implement sa kinder, grade 1, grade 4, as in grade 7. Nagaandaman po kita sa paabuton na Brigada Eskwela a week before the opening of classes. And of course, ang ongoing enrollment na nagpuon naman ngunyan na PET sa 3 kang Hulyo, hasta po yan sa PET sa 26 kang presenteng bulan. Oo, Attorney, ang mga classroom po ngunyan kan mga eskwelahan magiging sapat po ba sa piglalauman tang turnout kan enrollment ngunyan na taon? Ano ang plano tang gibuhon para digdi? So far, preparado ang mga classrooms na ganyan. Pero syempre, taigwa kitang ongoing na enrollment po ganyan na aldawas na sapit sa 26, pwedeng magkaigwanin pagbabago sa ratio kan classroom versus sa mga estudyante. Ang mga posibleng gibuhon kayan kang DepEd, asin kang mga eskwelahan, iyo ang magkaigwanin shifting kang klase, or ang ibang mga schools na igwa mga stakeholders nagkakaagponin mga makeshift na classroom para ma-address ang shortage kung igwaman. Pero sa presente, Miss Kate, ready na ang sa tuyang mga classrooms pag-abot dyan, pero as to kung magkakaigwanin shortage, aabagan ta po base sa magiging turnout kang latest enrollment up to 26. Good news po yan, Attorney, na preparado na po ang mga classroom. Ano po ang magiging focus ngunyan kan gigibuhon tang Brigada Eskwela? Pag-abot sa Brigada Eskwela, arog kang mga nakaagi mga programa takaiyan, permi kitang yaon sa preparation kang mga classroom, maintenance kang mga classroom staff, tangani pong pag-opening kang klase sa pit sa 29 kaning Hulyo, talaga ang mga aki, diretso na sinda sa first competency, dapat ang mga teacher talagang nagtutukdo na. Ang Brigada Eskwela, focus takaan, ma-prepare ang classroom, ma-prepare ang sa indang mga desk, ang mga tables, tangani talagang manasindang mga isipon pa pag-opening kang klase, diretso pag-klase na po talaga kang mga eskwela as in pagtukdo kang mga teachers. Opo, Attorney, kasuudma, pig-anunsyo na po ang appointment sa bagong DepEd Secretary. Ano po ang pig-aasahan ta sa new leadership na ini? Miss Kate, it's a welcome development digdi sa DepEd na igwa na kita nin bagong secretary after na mag-resign ang sa tuyang Vice Presidente bilang Secretary kang Department of Education. Kami po kaya digdi sa field, pero man po kaming ready anuman ang mga bagong pulisiya na ibaba sa tuya hali sa central office. And of course, kita nag-aasa nin mga mas makabago, mga latest na mga development. Ninhulita ang sa tuya man na bagong secretary, si Senator Sani Angara, nahihiling tama na medyo makabago na din and teki. Inaasahan ta ng mga bagong development sa iyang leadership man sa Department of Education. Alright, Diyos mabalos po, Attorney Salvador Pelingon kan DepEd Camarines Sur.